Magandang gabi, kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Barangay 00. Isang babae pinatay ng kanyang sariling asawa dahil sa silos. Nadatnan umano ang kanyang asawang babae na magkahawak-hawak kamay ng kanilang kapitbahay na kumpare. Ito po si Jocelyn Amarado, live reporting. Balik po dyan sa studio. Yan po madalas ang ating nababalitaan sa mga social media, telebisyon, at sa radyo. Ito'y nangyayari dahil sa paninibugho o selos. Ikaw, naranasan mo na bang magselos? Ano ang nararamdaman mo? Ano ang ginawa mo? Ngayon, ating alamin kung bakit naninibugho ang Diyos at ano ang kanyang ginawa dahil sa kanyang paninibugho. Batay sa Exodus chapter 34 verse 14, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, yung Diyos na maliit, gaya ng rebulto, sapagkat ang Panginoon na ang ngalan ay mapanibuguin at ay mapanibuguin ng Diyos. Dahil sa paninibugho, batay sa Exodus chapter 32 verse 28, sa lupa ang 3,000 katao o 3,000 men dahil sila'y gumawa ng Diyos-Diyos na guya o yung golden calf. Sila'y namatay dahil sa pagsamba sa ribultong iyon, sapagkat hindi sila pumanig kay Moses, bagkus ginusto pa nilang suwayin ang utos ng Diyos. At dahil din sa paninibugho, si Jezabel, ayon sa 2 Kings chapter 9 verse 10, ay nahulog at nilapa ng mga aso sa putol ng lupa ni Jezreel dahil ipinapatay niya ang mga propeta ng Diyos, sapagkat gusto niya na ang lahat ng mga pumanig at sumamba, ang lahat ay gusto niya na pumanig at sumamba kay Baal, isang di tunay na Diyos. Kaya nanibugho ang Diyos, yun ang nangyari sa kanya. Sa ating kapanahunan ngayon, paano nanibugho ang Diyos sa atin? Alam niyo ba, sa Roma chapter 1 verse 25, sabi dito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Kung ating titingnan ang 10 utos, yung 10 utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ay utos din na dapat nating sundin sa ngayon. So titingnan natin kung ang utos bang ito ay tama pa sa kapanahunan ngayon. Balikan natin ang 10 utos, the true 10 commandments of God, written in Exodus chapter 20 verse 17. At ating ikukumpara sa 10 utos ngayon na binago ng tao. Tingnan natin ang 10 utos. Unang utos, sabi sa Biblia, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ito'y pwedeng maging Diyos ang tao o sino mang Diyos. So, dito sa unang utos, kung ikumpara natin sa utos na binago ng tao, dito sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tama ang kanilang utos na ginawa o utos na isinulat. Ang ikalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng larawan. Ano yung larawan? Alam na ninyo kung ano ang larawan. Sabi dito, kahit kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit. Ibig sabihin, sino ang nasa langit? Ang Diyos. Kung tayo ay gumawa ng kawangis o larawan ng Diyos, yun ay labag sa utos ng Diyos. Ipagpapatuloy natin. O nasa ibabaw ng lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Yung mga ribultong iyon.
Dahil anong sabi ng Panginoon? Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin at parurusahan ko ang ayaw sumunod sa akin hanggat sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Yun ang ikalawang utos. Ngunit alam niyo ba, sa kapanahunan natin ngayon, yung utos na pinaka-importante sa lahat ay wala na. Tinanggal na ang ikalawang utos. Ano ang ginawa? Yung ikatlong utos, ang sabi sa Biblia, wag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos nang walang kabuluhan. So, yung ikatlong utos ay ginawang ikalawang utos. Yung ikaapat na utos na sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, ginawa itong ikatlong utos. Sunod, ikalima. Ikalima, sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ngunit ginawa itong naging ikaapat na utos na ito. Yung ikaanim, huwag kang papatay. Ginawa na itong ikalimang utos. Kung ating titingnan, kung tayo'y mapagmatsyag at mapagpanuri, ating makikita sa telenovela na may pamagat na ikalimang utos. Ang nilalaman niyon ay tungkol sa pagpatay. Huwag kang papatay. Ngunit sa tunay at totoong utos na makikita sa Exodus chapter 20, ito ay ika-6 na utos. Punta naman tayo sa ikapitong utos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang mangangalunya. Ibig sabihin, huwag makipag-asawa sa iba kung ikaw ay may asawa na. Ngunit, ating nalalaman na sa ngayong kapanahunan, nakikita natin sa telebisyon na mayroong pamagat ng telenovela na tinatawag na ika-6 na utos. Ngunit, yung laman niyon ay huwag ka rin mangangalunya. Kung ating titingnan, iyon ay ikapitong utos. Ginawa nilang ika-6 na utos sapagkat nawala na yung ikalawang utos dahil tinanggal nila. Sa 8, ikawalong utos, huwag kang magnanakaw. Ginawa nilang ikapito. Ika-9, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ginawa nilang ikawalo. Yung ika-10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ngunit alam ba ninyo, upang maging 10 utos, hinati yung 10 utos na originally na ipinahayag ng Diyos doon sa Mount Sinai ni sa pamamagitan ni Moises, hinati nila yung ika-10 utos upang makumpleto ang 10 utos. Tingnan natin, yung ika-10 hinati 9 at saka 10. Yung 9 sabi doon, huwag mong iimbutin ang iyong asawa ng iyong kapwa. At ang ika-10 nila, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. So, mga kaibigan, kailangan na tayo ay gumising sa katotohanan. Sabi sa Biblia, sa John chapter 8 verse 32, at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So tingnan natin mga kaibigan at mga kapatid, alam ba natin na karumal-dumal sa harapan ng Diyos ang pagsamba ng mga rebulto sapagkat batay sa Psalms 135 verse 15 to 17, ang mga Diyos ng mga bansa ay hinorma lang ng mga tao. Mayroon silang mga tainga, mga bibig ngunit hindi nakakapagsalita. Mayroon silang mga tainga ngunit hindi nakakarinig. Mayroon silang mga paa ngunit hindi nakakalakad. Mayroong mga kamay ngunit hindi nakakatulong sa atin. So, kayo na lang po ang tumingin doon sa Psalms 135 verse 15 to 17. At sabi din sa Psalms 115 verse sa buong chapter, ano ang ating gagawin mga kapatid?
So, ang ating Diyos ay ang tunay na Diyos. Sabi sa Psalms 115, verse 2 to 3, bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Sa 3, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So mga kaibigan, ang ating Diyos, ang tunay na Diyos ay nasa mga langit, buhay na Diyos. Mga kaibigan, ang ating mga Diyos, ang sinasamba sa tao ngayon, mga kaibigan, ay ang mga hindi tunay na Diyos. Kung ating titingnan, upang tayo'y matuto, tingnan natin ang mga Diyos ng unang kapanahunan. Kung ating titingnan dito sa ang mga Diyos ay hindi na tunay. Tingnan ninyo. Yung mga Diyos ay hindi na tunay kasi patay na, hindi na buhay na Diyos. At marami pang mga Diyos-Diyosan. Diyos ng mga Hindu, Diyos ng mga Diyos, iba ang Diyos sa Cebu, iba ang Diyos sa Maynila, at iba din ang Diyos na ating nakikita sa ngayon, mga kaibigan. Iba't ibang Diyos ang ating nakikita ngayon. Tingnan natin ito. Ito ay mga larawan lamang na mga Diyos-Diyosan. At ito ay mga artista na gumaganap sa mga videos na ginawang mga utos. Ginawang mga videos ng mga tao or pelikula. So, mga kaibigan, kailangan tayo ay sumunod sa utos ng ating Diyos. Bakit? Sapagkat, mga kaibigan, kapag ang ating Diyos ay manibugho sa atin, malagim ang ating kasasapitan. Ating tingnan ang Biblia sa kapanahunan ngayon. Ano ang parusa na ginawa ng Diyos dahil tayo ay hindi na sumunod sa utos ng Diyos? Ayon sa batay sa Roma 1 verse 25 to 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailan siya nawa. 26. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan. Niyaong nalalaban sa katutubong kagamitan, niyaong tunay na katutubo. Ibig sabihin, yung mga babae ayaw na makipag-asawa sa lalaki. Ngunit gusto nila na ang kapwa babae. 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nang-iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagniningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yun ay batay sa Roma chapter 1 verse 25 to 29. Yung 28, yung 29 to 32, yun ang makikita doon ang lahat ng mga kasalanan ng tao. Kung ating titingnan ang sanlibutan ito, napaka parang Sodoma at Gomora at iba-iba pang yung hindi yung napupuot sa Diyos, yung hindi kumikilala sa Diyos, at ginagawa nila ang sabi pa nga sa Biblia na sila ay hindi na sila nakakita sapagkat binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. May iba rin na ang ginagawa, sabi sa Biblia, ginagawang Diyos ay ang Diyos ng kanilang tiyan. Their God is their belly. So ang tiyan or anuman ang susundin natin, yun ang mga Diyos-Diyosan. Or yun ang nagiging Diyos natin. So mga kaibigan ko, mga kababayan ko, so kailangan tayong magbalik loob sa ating Diyos. Ayon sa Zacarias chapter 8 verse 1 to 2.
At ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na nagsasabi, sabi sa Sicarias 8:1-2. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako'y may paninibugho sa Sayon ng malaking paninibugho at ako'y may paninibugho sa kaniya ng malaking puot. Pag malaking puot, ibig sabihin mga kaibigan, napupuot ang ating Diyos. Kapag siya ay naninibugho, napaka nakakatakot kung ang Diyos ay magalit. So, pagbulay-bulayin natin mga kaibigan, ang nagawa natin, baka tayo ay isa na doon, or kahit ang aking sarili, isa na doon, baka ginawa ko ng aking sarili na Diyos-Diyosan. So, sinusunod ko na ang aking sariling kapakanan, hindi na ako sumusunod sa utos ng Diyos o sino man sa atin. So, tayo ay manumbalik sa Diyos at iwasan na natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga kung sino pa mang Diyos, sapagkat ang ating Diyos ay tunay at totoo nandoon sa langit. Baka ang parusang ating nararanasan ngayon sa kasalukuyan na COVID na ito ay isa ito sa mga parusa. Kung ating titingnan ang unang kapanahunan na panahon ni Moises, na hindi pumayag si Paraon na sila ay pumunta sa land of promise, binigyan sila ng salot ng Diyos upang sila lamang ay makapunta sa land of promise. So, ganun din sa ating kapanahunan ngayon. Gusto lang ng Panginoon na tayo ay baguhin sapagkat malagim ang kasasapitan natin sa pagkabuhay na magmuli, sapagkat lahat ay bubuhayin. Lahat tayo ay bubuhayin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 15 verse 20 na sa next na mga verses na si Kristo ay muling binuhay at yun ang batayan na tayong lahat din ay bubuhayin. So, yun ang gusto ng Panginoon na tayo ay bigyan niya tayo ng isang babala upang tayo ang nararanasan natin ngayon ay isang paalala ng ating Diyos. Sa Nahum chapter 1 verse 2-3, sabi dito sa 2, ang Panginoon ay mapanibughuing Diyos at nanghihiganti. Ang Panginoon ay nanghihiganti at puspos ng kapuutan. Ang Panginoon ay nanghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y nagtataan ng kapuutan sa kanyang mga kaaway. Nagiging kaaway tayo ng Diyos kung tayo ay gumagawa ng kasuklam-suklam. Sa 3, o sa 4, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ibig sabihin kung tayo nagkakasala, talagang tayo'y pinarurusahan. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo. Ating nararanasan ang malalakas na bagyo ngayon sa ating bansa o sa iba't ibang dako sa buong daigdig, sapagkat ang Diyos ay nagpapaalala sa atin na tayo'y magbago. Ipagpatuloy natin, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Nakakatakot mga kaibigan kapag dumarating na ang mga bagyo. Nakikita natin kung tayo'y mahilig mag-observe kapag nangangalit ang dagat o kaya nangangalit ang hangin, nakakatakot talaga. Alam kong naranasan din ninyo ang aking naranasan. Sabi dito, ngunit kung tayo ay magbago, pumanig sa katotohanan sapagkat ang Diyos ay katotohanan, ating gawin ang inuutos ng Diyos. Umiwas tayo sa pagsamba o pagyukod sa mga Diyos-Diyosan o rebulto, maaawa ang Diyos sa atin. Exodus chapter 20 verse 6, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So ang Diyos ay maawain, mahabagin. Sabi niya, inuunat ko ang aking mga kamay, ngunit walang pumapansin.
Ngayon mga kapatid, ang Diyos ay tumatawag sa atin at tayo'y gusto niyang baguhin. Exodus chapter 32 verse 26, sabi ni Moises, sino mang panig sa Panginoon ay lumapit sa akin. Doon sa time ng Ten Commandments na yun, pagbalik ni Moises galing sa Mount Sinai, daladala niya ang dalawang bato na sinulatan ng Panginoon ng 10 utos. Pagpunta niya sa ibaba, ang mga tao ay nagsamba sa Diyos-Diyosan, ginawa niyang guya, ginawang ribulto ang guya, ginawang Diyos yung yung guya o yung golden calf, at nagalit ang Panginoon. Sinabi yun kay Moises. Kaya sabi ni Moises, ang panig sa Panginoon pumunta sa akin, at yung hindi panig sa Panginoon. So, ang ginawa ng mga tao yung panig pumunta kay Moises at hindi sila nilipol. Ngunit ang hindi pumanig sa Diyos at ginawa pa nila ang kasuklam-suklam, sila ay nangamatay, at 3,000 na mga tao ang namatay sa oras din iyon. Kaya mga kapatid, sino ang sasambahin natin? Ang Diyos. Sino ang sasambahin natin? Ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham. Siya ang Diyos na buhay at hindi patay. Sa Pilipos chapter 2 verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. Siya ang ating sambahin, hindi yung patay. Yung ating sambahin, yung nasa langit, yung tunay at totoo, at yung buhay na Diyos. Sa Revelation 21 verse 8, sabi doon, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun mga kapatid, napaka nakakatakot ang parusa ng Diyos sa atin sa tinatawag na life after death. Kaya gayon na lamang ang Diyos na nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid. Nawa ay kayo ay matuto sa mga bagay na ito. God bless po.